Game. So next topic tayo, no? Okay, game. So kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So mga kababayan, no? So alam niyo naman, no, na tayo po dito sa channel natin. No, kapag meron pong palpak sa gabinete po ni PBBM, binabatikos po natin. Di ba? Wala naman tayong pinipili eh. Di ba? Minsan nabatikos na po natin si Boying Rimulya. Yung PNP chief dati, di ba? Nabatikos na rin po natin yung mga yan. So ngayon po, no, si DOH, Secretary, si Department of Agriculture, di ba? Marami na po tayong nabatikos dito na appointee ni Presidente Bongbong Marcos. Di ba? Hindi naman po tayo katulad ng ibang mga vlogger po na pro BBM, no, na porket appointee ni PBBM, ayaw nilang batikusin. Pero mga kababayan, no, sa tingin nyo, o kayo dyan, sa tingin niyo, sa lahat po ng mga appointee ni PBBM, sino yung pinaka-worst sa tingin ninyo? Di ba? Kasi marami, di ba? Maraming mga underperforming po na na cabinet secretaries po ngayon, marami. Pero ako, masasabi ko po mga kababayan, no, na isa po talaga sa pinaka-worst, no? Bukod kay Herbosa, na pinaka-worst nga po na appointee ni PBBM is yung sa DOT. Di ba? Sa DOT. Oh. Tingnan nyo to, Okay. May bagong issue na naman po si Prasco. Yan, no? Tingnan nyo, Oh. Sabi dito, no government funds used for Cristina Prasco magazine. Magazine cover pala, sabi ng DOT. Tingnan nyo, kita ko siya sa, kita ko yan sa si Prasco, si Cristina Prasco, nakita ko yun sa isang event That's so weird. So, tingnan nyo sa ano bang issue ni Prasco ngayon? Okay. Sabi niya dito, okay, the Department of Tourism has labeled as false and misleading the claims circulating online that insinuate the government spent public funds on the magazine that shows the photo of Tourism Secretary Cristina Prasco on the cover. Okay. So ngayon, meron po kasi lumabas na magazine. Oo. At na ang cover nga po, si Cristina Prasco. So ito po yun. Yan. Philippine Topics. Yan, no? So ngayon, syempre ngayon, nung nakita nga po itong magazine cover nga po ng Philippine Topics, so marami nagtanong, bakit siya yun nasa cover? Di ba dapat Pilipinas? Di ba dapat magandang lugar sa Pilipinas? Pero bakit siya? Ngayon, ang sabi po ni Cristina Prasco, mga kababayan, ito daw po ay pribadong kumpanya. Yung magazine po na yan, no, yung magazine po na yan, pribadong pagmamayari po ng kumpanya. Private, hindi po siya gobyerno, hindi po siya sa DOT. Sabi niya dito saan na ba yun? Ito. The DOT stressed that Philippine Topics is a private publications and not an official magazine of the DOT. Okay. Okay, so ngayon, mga babae, no, may pa dito, may issue pa dito, no, na may gumatong pa dito So, sabi pa dito, no, photographer sa cover page ng DOT magazine, ito lang pala ang ilalagay ninyo. So, meron kasing photographer po ng DOT. So, sabi niya dito, yung pinag-shot nyo kami ng Region 1 to Region 13, almost 320 tourist spot, 236,000 photos, 6,500 video materials, tapos ito lang pala ilalagay ng DOT. So, yung picture nga daw po ni Cristina Prasco. Di ba? Yan. Well, nakababae no ito to be fair naman. No? To be fair. Kung private company naman itong Philippine Politics, no? Sa tingin ko naman, wala namang problema na may lagay po yung mukha po dyan ni Cristina Prasco sa nila,
sa magazine nila kasi nga po pribado. Yun nga lang, sa kaso nga po ni Cristina Prasco, delikadesa naman, ma'am. Di ba? DOT secretary ka na nga eh. Tapos gusto mo pa, pinopromote mo pa yung sarili mo. Pwede namang picture mo maliit lang. Tapos lugar sa Pilipinas. Pwede mo sabihin yun sa sa publisher po ng ng Philippine Topics. O sige, pwede nyo picturean, pero dapat mas malaki yung yung magandang lugar sa Pilipinas kaysa mukha ko. Hindi ko talaga makuha, no? Bakit ganyan yung ugali ni kung bakit ganyan yung ugali ni Cristina Prasco. Sabi ko nga sa inyo pasosyal po yan eh. Pasosyal po yan, nakita ko na yan eh. Parang si Chris Aquino yan eh. Oh. And by the way, mga kababayan, no, tinan nyo to minsan po talaga hindi talaga ako nagtiwala diyan. Kasi alam naman po natin na yan, no? Sara Duterte spokes Cristina Prasco to serve as tourism secretary. Oh. Sino ba nagpasok kay Cristina Prasco? Si Sara. Paano natin nasabi? O, tinan ninyo Nung unit team po na eleksyon 2022. Si Cristina Prasco po yung spokesperson po ni Sara Duterte. So pagkatapos nga po ng eleksyon, nanalo na nga po yung unit team, nanalo si BBM, nanalo si Sara. So ang ginawa po ni Sara Duterte, ay Apo BBM, ganun pa yun O baka spokesperson ko, baka pwede mong i-appoint. Baka pwede mong i-appoint doon. Di ba? Ganun po yun. Di ba? Apo BBM. Di ba ganun magsalita si Sara, di ba? Apo BBM. Oh. Yung spokesperson ko. Baka pwede mong i-appoint doon. Ano nangyari? Underperforming, mga kababayan. Puta sa Southeast Asia, mga ka-streeters, ito Pilipinas po yung isa sa pinakamababa po na revenue pagdating po sa tourism. Alam nyo, mga kababayan, no? Ito pumunta po ako ng Thailand isang beses, no? Kami. Nag-Thailand kami. Ibang klase po yung tourism sa Thailand. Ibang klase. Paglabas mo pala ng airport, no? Hindi, sa airport pa lang pala. O, di ba? Aeroplano. Labas na ng aeroplano. O, immigration. Paglabas mo ng immigration, sa loob ko pa ng airport, no? Sa arrival, sang katutak na po yung mga doon. Yung mga tourist guide. Ang dami nila. Mga 100 ata. Hindi, walang halong exaggeration Mga 100 po ata. Parang palengke po yung tourism po sa Thailand. Ganun po. Kumbaga, di ba, arrival, di ba? Parating arrival. Arrival, nakita mo na yung mga tourist guide. Ang gulo, ang daming papel. Mga sulat-sulat. Mga nakaupo sa sahig. No, ganun kasi nga po, inihintay nga po nila yung mga paparating. Kumbaga yan. 'Di ba Arnold Lopez, 'di ba? Yan kasama namin yan sa Thailand. Muntik pa nga maiwan eh. O 'di ba? 'Di ba nakita mo Arnold, 'di ba? Yung mga tourist guide dun sa Thailand. O meron silang tourist guide, mga taga-sulat niyan, mga taga-arrange. Ang daming papel. Tapos pag dumating na po yung yung mga tourist, palit na naman sila ng papel. No, na ito yung susunod na darating na abangan natin. And then, meron silang taga-abang. May taga-arrange ng papel, may taga-abang, may taga-salo. Ganun. Nang pumunta naman kami ng Thailand, di ba? O di ba Lynn Mariano, di ba? Lynn Mariano, di ba? Ganun, di ba? True yan. I've been in Thailand, di ba? Di ba, Ma'am Lynn? Sa airport pa lang, ganun po yung tourist po sa Thailand. Pero pagpunta mo naman ng Thailand, para Pilipinas lang din naman. Hindi nga, no? Para Pilipinas din naman yung Thailand, eh. Well, wala tayong cruise. Wala tayong cruise. Yung cruise nila, maganda yung cruise nila. Talagang sulit, no? Grabe, di ba? Grabe sa Thailand. Oo. Talagang
meron silang proyekto no sa tourism. Sa Pilipinas. Prasko. Sa Pilipinas ano? Wala. Wala lang. Ang alam ko sa Malaysia ganun din. Sa Vietnam ganun din ata, di ba? Oh. So, at nakakapagtaka, di ba? Ang dami namin nagta-travel sa Thailand ng mga excuse me, ng mga Pilipino. So, ba yan? Ang dami namin kasama na nag-travel sa Thailand ng mga Pilipino. Hindi Totoo eh. So dapat po kasi naging challenge po ito kay Cristina Prasco. Anong ginawa ni Cristina Prasco? I really like this wine. You know, I've been there before. Inis nga ako doon. No? Actually, nung nakita ko si Prasco na ganun pala kumilos yan, no? Nainis ako eh. Walang yung DOT to. Baka walang kwenta. Ay, nako, ayaw ka ba, no? So, ayan ang issue ngayon ni Cristina Prasco. Di ba? So, bukod nga po dyan kay Cristina Prasco, yung asawa niya pa si Duke. Oh. Si Duke Prasco to Prasco on withholding support from Romualdez with leadership that unites not divides. O, di ba? Alam niyo, bobo rin talaga nito, no? Si Duke Prasco, mga kababayan, no? Isa po siya sa mga gustong tanggalin si Martin Romualdez. Tingnan niyo sabi ni Duke Prasco, kailangan daw po ng Kongreso ng isang House Speaker na nag-unites, hindi nag-divide. Ilan ba kayong anti-Romualdez? 5. Puta division ba yon? Tingnan niyo logic dito ni Duke Prasco, tanga din no? Kasi ang alam ko pong division, dapat po at least 60%, 40%, 50%, ayun po ang division. O ka 70%, 70-30 division po yun. Kasi nahati eh. Pero kung liliman lang kayo, hindi division yun. O ilan lang ba kayo? Ikaw, Duke Prasco, si Albi Benitez, yung mukhang Dracula, si Toby Chanko. O 3 nga lang ata kayo eh. Di ba? Paano magiging division kung 3 lang kayo may ayaw kayo? Tingnan niyo yung point Paano magiging division kung 3 lang kayong may ayaw kay Martin Romualdez? Di ba? Ewan ko sa mga to. Kaya sa totoo lang mga kababayan, hindi talaga ako bilib dyan sa mga Prasco na yan. Yung sa nanay siguro, kay Gwen Garcia. Pero dito sa mga wala. So yun mga kababayan, so kayo po, ano masabi nyo nga po dito sa bagong talusot na naman po ni Cristina Prasco na wala private company naman yung yung magazine na yan, kaya okay lang na ako yung nasa front page. Di ba? Pati na nga pala, naalala ko nga pala, sige ngayon, ano nangyari? Nung natanggal si Martin Romualdez, ano nangyari? Walay. Wala na. Ngayon, meron pang balita ngayon na may kudita sa loob para tanggalin si Bogie D. Yan kayo eh. Ang sabi ko sa inyo eh. So yun mga kababayan, so yun, so pa-comment lang po sa baba, binabasa ko pong lahat yan, at syempre dyan po sa Team Replay. So palike, pa-subscribe, di na makalabisan, pa-share na po ng video po na to, no? Okay. So last topic tayo, pag-usapan natin si Cheese. Last topic tayo, no?